Hello everybody, ito na naman ang inyong lingkod, si Nonoy. Na nagsasabi, magandang umaga po sa ating mga idol and followers. Wherever you may be located, for today's video, ang pag-usapan natin ay tungkol sa gagawin ng sinuman lalo na sa gwardya kapag nakahuli ng lumabag sa alintuntunin. Pinapatupad sa kanya ng kumpanya o kliyente at ng batas, dapat ang nakahuling guard ay tumawag sa otoridad o ito-turn over agad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa barangay ng walang pagkaantala sa ilalim ng Implementing Rules and Regulation ng RA 11917 at alinsunod sa Article 125 of Revised Penal Code delay in the delivery of the detained persons to proper judicial authorities. Atin pong isa-isahin. Una, ang insidente ay itawag agad sa nakakataas at otoridad, manatili sa lugar kung saan po nahuli ang alleged violators, o di kaya'y dalhin sa isang safe, preferably sa harap ng CCTV area, at hindi mataong lugar. Hindi po mandatory na dalhin ito sa security office. Iba na po ang impresyon ng hostile o unfriendly environment para sa isang narestong tao dahil maaaring makaroon ng konsepto o pwede igigiit ng alleged suspect na mayroong illegal detention or coercion laban sa security force ng establishment, lalo na kapag ang nahuli ng gwardya na bibilang sa malalaking pamilya ng lipunan, sigurado po magka-counter-charged yan at hahanapan ng guard ng butas o technicality para makaganti, balikan ang gwardya at nang sa ganoon magkaroon pang bargaining ang nasabing violators para maabsuelto sa kaso. Ikalawa, huwag po saktan at takutin ang arrested person dahil maaaring pasok yan sa coercion or threat na pwedeng isasampalaban sa gwardya, huwag po natin hayaan na mabaliktad tayo. Ikatatlo, magsasagawa ng profiling, subukang tanungin siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan kapag walang ID, pero huwag pong puwersahin o pilitin na magbigay ng personal and sensitive information dahil ito ay paglabag sa Data Privacy Act of 2012. Lagi nating tandaan, ang arestadong tao ay pinapalagay na walang kasalanan sa mata ng batas hanggang sa mapapatunayan ng prosecutor ng walang kaduda-duda sa hukuman na siya ay nagkasala o presumed innocent until proven guilty. Ikaapat, kapag minor po at hindi naman malaki ang nagawang paglabag, pwedeng ipahanap o tawagin na lang po ang magulang, o kung hindi naman po ay i-turn over sa barangay, social welfare office o sa nearest women and children's desk ng PNP. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act as amended by RA 10630. Disclaimer, ang bidyong ito ay hindi gawa ng isang eksperto kundi ito ay bunga lamang ng aking personal na kaalaman, pananaliksi at sinabi ng batas. Kung sa palagay niyo po, ito ay taliwas sa inyong kaalaman at paniniwala, malaya po kayong magkomento sa ibaba para madagdagan kung mayroon pagkukulang at maitutuwid kung mayroon pagkakamali. This is for sharing and interaction purposes only. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking profile, page o channel, kung maaari lang po sana, huwag kalimutang mag-like, follow, share, subscribe, at pindutin ang notification bell para kayo ay ma-notify at updated sa aking mga bagong video. Ito ang inyong lingkod, si Nonoy, na nagsasabi, maraming salamat po.